Hello. Wala akong ligo at mabahon na ako. Chart. Ito. Nanonood ako ng AWKP episode which ang guesting ay Alamat. Tapos, na-realize ko lang na there is a different experience on watching content media art made by Filipinos for Filipinos versus foreign media na kinokonsume ko dati. Kasi, ewan ko, parang sa pretentious, di ba siya pretentious? Di rin siya, parang weird, parang ang reductive kung sabihin kong pretentious yung ginagawa ko. Pero feel ko kasi pretentious siya in some way, or performative, pero feel ko reductive lang yon. Pero yan, anyways, nasa moment ako ng buhay ko ngayon na parang hinuhubad ko yung habit na nabuo ko throughout my growing up years na nanonood ng foreign media over Philippine media. Yun nga, parang nasa panahon ako ngayon na parang mas binabasa ko ngayon is Filipiniana literature. Performative pa kayo, pero yun nga, ayun yung mga binabasa ko, pinapakinggan ko yung mga Tagalog songs, OPM. Nakikinig naman ako sa kanya, binabasa ko rin naman sila, pero parang dati meron akong bias sa foreign media. Kasi feel ko, equip pa sa utak ko before ang colonial mindset. And feel ko ngayon ko lang consciously hinuhubad siya. Ayun, yun yung parang pinaka difference ko ngayon. And ang pinaka na-realize ko lang, shout out to this book, The Name of Trees. Lagi kong story to at feel ko sawang-sawa na kayong lahat. Pero one thing I realized from reading this book, from watching Filipino films, manood ng Tagalog content creators, ay iba talaga sa feeling kapag nakikita mo yung kulturang kinalakihan mo. Like, iba talaga sa feeling. Iba sa feeling yung kulturang alam mo, makita mo sa media yung kulturang alam mo. Iba din sa feeling yung gets mo yung nakikita mo. Feel ko, ever since naman, feel ko, nanonood ako, tumatangkilik, nagko-consumo ng media, ng entertainment at ng art dahil gusto kong maintindihan ako. Gusto kong nararamdaman na may nakakaget sa akin. And nakuha ko naman siya sa foreign media. Nakuha ko siya sa Everything Everywhere All at Once, sa Asian Story, sa Filipino, pero yun. Pero technically, meron pa rin naman siyang parang foreign lens. Nakuha ko din siya sa, saan pa ba? Sa Pride and Prejudice. Basta, throughout my life na nagko-consume ng foreign media, ng classic literature, western literature, ay nakuha ko naman yung desire ko at yung longing ko for feeling understood. Pero, iba pa din talaga pala kapag yung media ay gawa sa kauri mo. Yan, 'di ba? May aso. Pero yun, parang yun yung pinaka biggest realization ko right now. Katulad na lang, siguro bigyan tayo ng example nga sa pinapanood kong episode ng AWKP. Bigla ko lang na-realize na parang yung mga kwento, sobrang random nga eh. Pero yun nga, parang bigla ko lang na-realize sa kwento ng mga alamat members. Sa background nila parang, oo nga no, ganyan yung buhay ng isang Pinoy bago pa sila maging artista na magagets ko lang kasi Pinoy sila at Pinoy ako. At kung manunod ako ng isang K-pop artist, tapos nagkukwento sila sa buhay nila before being an artist, hindi ko magagets kasi Koreano sila at Pinoy ako. So parang na-appreciate ko lang ngayon at nahanap ko siya after 10 years of being conscious. Char, hindi siya conscious ng 10, Pero parang ngayon ko lang nare-realize at ngayon ko lang na-appreciate na something, merong magkiklik talaga kapag Pinoy to Pinoy yung media na kinokonsume mo. Parang, yun nga, another example, it's In the Name of the Trees. Bicolano lit siya. Well, English pa rin naman sila, pero alam ko si Marilyn Bobis ay Bicolano ata, hindi ko alam. Pero yung story dito ay tungkol about sa isang Bicolano family. At yung lingwahe rin naman, aside sa English, ay Bicolano. Hindi ako Bicolano.
Pero the aspect or the collective identity of us, Miss Merlinda Bobbies and me, na mayroong collective identity of being a Filipino, kahit Bicolano, specifically Bicolano literature siya, nagagets ko pa din kasi meron pa din commonality dahil parehas kami Pinoy. And may mga kultura dito katulad ng wait, basahin natin. Kasi meron ako nabasa dito specifically na sinulat ko din, inannotate ko din. Where is it? Ito, about sa Encantos. Basahin natin. So, dito, sa page 20, so, sabi dito, make sure to call out Makiagi Tabi. Makiagi Tabi, please may I pass, or Tabi-Tabi po. Please, when you come close. So you don't hurt them by accident. If you do, they could make you sick. But really, it's about respect for those who've been here before us. These hardwoods have seen all, heard all, felt all. And they have very long memories that come from the land. Listen to them. They speak our stories, ragudob kang mga gamot, harunghuding kang mga dahon. They're the rambling of roots, the whispering of leaves since upon a time. And na-fascinate lang ako dito sa linyahang to kasi sobrang collective experience being a Pinoy ang magtabi-tabi po na hindi ko makukuha sa isang literature from, sabi natin, America, or sabi natin, parang wala namang nagtabi-tabi po at wala namang nuno sa punso sa Amerika, di ba? Na parang na-enjoy ko lang makita yung mga kulturang kinalakihan ko at nararanasan ko hanggang ngayon, na nire-reflect ako from this book or the media that I consume na hindi ko na-experience before. So wala, parang yun ang pinaka na enjoy ko lately at feel ko kaya buhay na buhay yung, or dahil buhay ng wika sa mga actor, pero dahil buhay na buhay yung Filipino media, Filipino literature sa akin ngayon, Filipino films, pelikulang Pilipino, buhay na buhay siya kasi ngayon ko lang na-realize, ngayon ko lang na-appreciate, ngayon ko lang nakita na iba pala sa feeling kapag gets mo yung nakikita mo at gets ka rin niya sa aspetong labas pa sa sinasabi at labas pa sa naiintindihan. Kasi may mga experiences ako sa panonood ko sa mga pelikulang Pilipino na walang tangible na sinasabi pero nagagets ko yun nangyayari at nagagets na din ako. So yeah, ang ingay ng mga aso, di ba? Parang pwede kong isulat to na parang maingay, kaya sa tula na ang ingay ng mga aso sa street namin. Sabay-sabay silang nag-aawitan na parang koral. Tapos sobrang feel ko unique experience siya sa Pinas kasi parang wala naman sa suburbs na magkakatabi ang mga Pinoy, ay mga aso. So, parang pag sinulat ko yun, tapos nabasa ng somewhere from around the ating bansa, magagets na parang, oo nga no, gets. Na parang, ang ingay-ingay nga ng mga aso street namin. Pero kung ibang tao makabasa nun, from foreign, hindi na magagets. So, parang yun lang din yung ayun yung a bridge that you cannot cross dahil at some point nga there is a gap between being foreign. Kaya nga foreign siya, diba? Ewan ko, hindi ko na ano sinasabi, pero back to the point, I love Philippine media. Buhay na buhay ang pelikulang Pilipino, buhay na buhay ang panitikang Pilipino, buhay na buhay ang medyang Pilipino. Yes, merong brain rot creators, may brain rot influencers. Pero feel ko naman ay nasa atin in the end yung control, yung autonomy to choose what's brain rot and what's meaningful. Tapos yun, parang buhay na buhay sila, parang trabaho natin hanapin yung buhay na yon at trabaho natin na maging handa pa rito. Kasi yun nga, parang nanood kami ng Cinema Live recently, tapos na-realize ko lang na
buhay na buhay yung pelikulang Pilipino sa ganggang, sa animal, sa Two Valid IDs na hindi namin napanood, sa Status Rejected. Buhay na buhay sila, buhay na buhay yung pelikulang Pilipino sa mga sinemalayang 22 years ago pang nilabas, kila Lino Broca na hindi naman sinemalaya. Pero parang mga ganong films na buhay na buhay yung pelikulang Pilipino. Buhay na buhay yung panitikang Pilipino katulad nito. Ang feel ko, ang nagkakaroon na ng giitan ay sa kahandaan ng Pinoy para tangkilikin ito. Like, that's it. Feel ko, pati may mga factors sila naman, parang socio-economic factors. Yun nga, parang na nagkakaroon ng walang kahandaan dahil nga mahal, hindi afford. Pero yun, parang in retrospect, in a collective observation or call, so parang feel ko wala lang kahandaan, tangkilikin sila. Pero buhay na buhay ito at hinihintay lang nila tayong maging handa. At sana umabot tayo sa oras na andyan pa sila pag naghihanda na tayo. Yeah. I love being a Filipino. Mahal ko maging Tagalog. Mahal ko maging Pinoy. Mahal ko maging Camputenyo. Mahal ko maging Bacooreño. Dahil hindi naman sa mga politiko bumubuo. O hindi sa mga politikong korap katulad ni Revilla bumubuo ng identity ng bilang Bacooreño, Caviteño at lahat-lahat kundi sa mga taong paligid ito. So hopeful. Pero yeah, wala lang. Ang jumbled pero that's my thoughts. Thank you so much. May ligo na ako.